Nagsimula ang kwento kay Samantha, isang masayahing dalaga na halos nauubos ang oras sa pagtatrabaho. Napapansin ng lahat ng kasamahan niya kung gaano siya kasipag, lalo na ng kanyang manager na palaging pinupuri siya sa harap ng lahat. Umabot pa sa puntong naghanda sila ng maliit na salu-salo upang ipagdiwang ang kanyang mga nagawa. Sa sandaling akala ni Samantha ay maayos na ang takbo ng kanyang buhay, lalo na sa trabaho at pag-ibig, biglang nagsimulang maging komplikado ang lahat. Ipinaalala ng kanyang kasintahan ang nakatakda nilang date, ngunit hindi siya makaalis dahil binigyan na naman siya ng manager ng panibagong tambak na trabaho. Kahit sininyasan na siya ng mga kasamahan niyang tumanggi, hindi pa rin niya nagawa iyon, kaya nainis sa kanya ang mga ito. Nakaramdam ng pagkakasala si Samantha dahil nagpasya siyang mag-overtime. Kaya naisip niyang suyuin ang mga kasamahan at bumili ng ilang merienda at inumin mula sa isang tindahan. Ngunit habang naroon siya, nakita niyang papasok din ang kanyang mga kasamahan. Narinig niyang pinag-uusapan at pinupuna siya ng mga ito, kaya labis siyang nasaktan at nagtago upang hindi nila siya makita. Sinabi ng mga kasamahan niya na sobra raw niyang pinapagod ang sarili sa trabaho at hindi naman sulit na isakripisyo niya ang kanyang libreng oras para lamang sa kaunting dagdag na pera. Para sa kanila, mukha siyang malungkot na taong walang ibang ginagawa sa buhay kundi magtrabaho. Labis na nasaktan si Samantha nang marinig iyon. Pakiramdam niya ay walang halaga sa kanila ang lahat ng pagsisikap niya. Nang gabing iyon, naghanap siya ng bagay na makapagpapagaan ng loob niya sa kahon ng mga alaala niya mula noong high school. Binuksan niya ang kanyang lumang diary na puno ng mga litrato ng paborito niyang singer na si Jisoo. Naalala niya kung gaano niya noon gustong makadalo sa mga concert ni Jisoo, ngunit hindi kailanman natupad ang pangarap na iyon. Napaiyak si Samantha habang inaalala ang mga panahong mas simple ang buhay at wala pa siyang mabibigat na problemang iniisip. Bumalik ang kwento sa panahon ng high school ni Samantha. Hindi siya ang pinakamatalino o pinakamagandang babae sa klase, ngunit palagi siyang masayahin at masigla. Mayroon siyang dalawang malalapit na kaibigan na sina Nawa at Chris. Madalas siyang nangangarap ng gising tungkol sa paborito niyang singer na si Jisoo kahit nasa gitna pa siya ng klase. Sa halip na makinig sa guro, mas gusto niyang magsulat ng mga romantikong mensahe para kay Jisoo. Sa paaralan, mayroon din crush si Samantha na si Evan, isang sikat at gwapong basketball player. Sa tuwing lumalapit si Evan, kinakabahan at nahiya siya. Minsan, personal pa siyang pinasalamatan ni Evan dahil binuksan niya para rito ang refrigerator sa kantin. Hindi rin pinalalampas ni Samantha ang kahit isang basketball game ni Evan. Lagi niya itong sinisigawan ng suporta mula sa gilid ng court. Mula sa malayo, hangang-hanga siya sa husay at kagwapuhan nito. Alam din ng mga kaibigan niya ang nararamdaman niya para kay Evan. Masayang-masaya si Samantha sa payapang buhay niya noong high school, ngunit hindi niya maiwasang mainggit sa kaklase at kapitbahay niyang si Hana. Hindi lamang maganda si Hana, sikat at napakatalino rin ito. Isang araw, nakita ni Samantha na tila naiirita si Hana habang tinitingnan ang napakaraming love letters na natatanggap nito. Napatingin si Samantha ng may paghanga dahil halos araw-araw ay may natatanggap na love letter si Hana mula sa mga lalaki. Dahil dito, lalo siyang nainggit. Ngunit may nangyaring kakaiba. Ang matalik na kaibigan ni Hana na si Adam ay nagpasyang ipakita sa buong klase ang mga liham. Binalaan niya rin ang lahat na kung may mga ahas pang maglagay ng love letter sa drawer ni Hana, magkakaproblema ito. Sa gitna ng tambak ng mga liham, may isang kakaibang sulat na nakasulat sa English, ngunit napakasama ng grammar nito. Kahit naiinggit si Samantha kay Hana, hindi naman niya kailanman narinig itong magreklamo tungkol sa mga love letter na natatanggap nito. Hindi nagtagal, nakaranas si Samantha ng malaking pagkagulat nang makita niya ang isang sobre sa drawer ng kanyang desk na may pangalan niya. Noong una, tuwang-tuwa siya dahil inakala niyang sa wakas ay nakatanggap na rin siya ng love letter. Ngunit napalitan agad ng takot ang saya niya nang mabasa niya ang laman nito. Nakasaad sa liham na kailangan niyang gumawa at magpadala ng 5 kopya nito sa loob ng 3 araw. Kapag hindi niya ginawa iyon, may masamang mangyayari sa kanya. Sa sobrang takot, napalakas ang paghampas ni Samantha sa desk kaya napatingin sa kanya ang buong klase. Sa bahay naman, palaging pinupuri ng mga magulang ni Samantha ang nakatatanda niyang kapatid na lalaki. Kahit mukha itong pasaway, napakatalino naman ito at palaging mataas ang mga grado. Sinubukan ni Samantha na ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi siya pinansin ng pamilya. Ang kapatid niya ang binigyan ng pinakamasarap na pagkain, habang siya ay kaunting kanin at tuyong pagkain lamang ang natanggap. Dahil sa sobrang inis, naisip niyang ipadala sa kapatid ang cursed letter. Ngunit binawi rin niya ang balak nang maisip niyang kapag may masamang nangyari sa kapatid niya, maapektuhan din siya. Matapos ang mahabang pag-isip, napagdesisyonan niyang ipadala ang unang kopya ng cursed letter sa kanilang physical education teacher at class advisor na si Richard. Kilalang-kilala si Richard sa pagiging napakahigpit. Mabigat din siyang magparusa sa mga estudyanteng nakakakuha ng mababang grado. Minsan, napahamak si Samantha nang makakuha siya ng mababang marka. Akmang hahampasin ni Richard ang kamay niya gamit ang kahoy na ruler, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Sa pagkakataong iyon, palihim niyang isinuksok ang cursed letter sa isa sa mga libro ni Richard. Pagsapit ng recess, gustong-gusto ni Samantha na makita ang crush niyang si Evan. Nagtago siya sa likod ng isang puno sa pag-asang maririnig itong magsalita at kahit paano ay makalapit dito. Maswerte siya dahil nagsimulang tumugtog ng gitara at kumanta si Evan. Kumaway pa ito kay Samantha nang mapansin siyang nakatingin mula sa malayo. Ngunit hindi nagtagal ang saya niya dahil biglang dumating si Hana at tumabi kay Evan. Sa sobrang hiya, muling nagtago si Samantha at pinanood mula sa malayo si Evan habang nakangiti at pabulong na nakikipag-usap kay Hana. Nasaktan siya sa nakita niya kaya nagpasya siyang umalis.
Habang dumaraan siya sa tapat ng bahay ni Hannah, bigla siyang nakaisip ng paraan para maipadala ang isa pang cursed letter. Palihim niya itong inilagay sa mailbox ni Hannah. Alam niyang 3 pang kopya ang kailangan niyang ipadala, ngunit hindi niya alam kung kanino ang mga iyon ibibigay. Nagkaroon siya ng pagkakataon nang makita niyang binubuli ni Lucas si Evan. Kilalang troublemaker si Lucas at halos walang guro sa paaralan ang may gusto sa kanya. Ang nakapagtataka lamang, ginawa pa siyang bahagi ng school security upang tumulong sa pagbabantay sa mga pasaway na estudyante. Nakita ni Samantha ang pagkakataon para maipasa sa kanya ang cursed letter. Habang naglalaro sa pool sina Lucas at ang barkada niya, palihim na isinuksok ni Samantha ang liham sa bag nito at mabilis na umalis. Tuwang-tuwa siya dahil matagumpay ang kanyang plano. Nang araw ding iyon, naglalakad si Lucas kasama ang kanyang mga kaibigan nang makita niya ang kulay pink na mabangong sobre sa loob ng kanyang bag. Akala niya ay love letter iyon, kaya labis siyang natuwa. Pinagtatawanan siya ng mga kaibigan niya habang abala siya sa pagbabasa. Dahil masyado siyang nakatutok sa sulat, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Nabundol siya nito at tumilapon sa kalsada. Labis na nagulat si Samantha nang mabalitaan ang aksidente ni Lucas. Hindi niya inakalang hahantong sa ganoon ang lahat. Samantala, galit na galit si Lucas at nangakong aalamin niya kung sino ang nagpadala sa kanya ng nakakainis na liham. Inutusan niya ang kanyang barkada na halughugin ang bawat classroom upang makahanap ng anumang ebidensya. Napansin ni James na puno ng Jesus stickers ang desk ni Samantha, kaparehong-kapareho ng sticker na nasa cursed letter. Nakakita rin sila sa drawer niya ng 2 pang liham na eksaktong katulad nito. Nang bumalik si Samantha sa paaralan, hinarang siya nina James at ng iba pa at kinalagkad upang humarap kay Lucas. Halos lamunin ng takot si Samantha nang makita niya si Lucas. Nakakatakot ang itsura nito dahil sa kakaiba nitong hairstyle, bilugang mga mata at mapanlinlang ng ngiti. Nagkunwari si Lucas na gusto niyang maging kaibigan si Samantha, ngunit isa lamang pala iyong panloloko. Ang totoo, gusto niya itong gawing personal na utusan laban sa kagustuhan nito habang handang sumuporta ang kanyang barkada sa anumang ipagawa niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Lucas. Pinilit niyang gawin ni Samantha ang lahat ng trabaho niya. Kailangan nitong sagutan ang kanyang homework at iba pang school assignments, pati na rin ang paglilinis ng classroom na nagkataong classroom din ni Lucas. Bukod pa roon, si Samantha pa ang kailangang magbayad ng pagkain ng buong grupo mula sa sarili niyang pera. Tiniis niya ang lahat dahil binantaan siya ni Lucas na sasaktan nito si Evan, ang lalaking mahal na mahal niya. Alam ni Lucas ang nararamdaman ni Samantha para kay Evan dahil nakita ng isa sa kanyang mga kaibigan ang litrato nito sa drawer ni Samantha. Dahil dito, wala nang ibang magawa si Samantha kundi gawin ang homework ni Lucas at dalhan ito ng pagkain araw-araw. Isang araw, tumakbo si Samantha papunta sa classroom ni Lucas upang ibigay ang ginawa niyang homework para rito. Ngunit nang tumalikod na siya upang umalis, pinigilan siya ni Lucas at nangakong bibigyan siya ng gantimpala para sa lahat ng paghihirap niya, isang autographed photo ng sikat na si Jisoo. Tuwang-tuwa si Samantha nang marinig iyon. Agad siyang umiti at pumayag nang hindi na nag-isip. Ngunit mabilis ding nawala ang saya niya nang biglang nagtawanan sina Lucas at ang barkada nito. Doon niya napagtantong niloloko lamang pala siya ng mga ito. Dahil sa sobrang hiya at sama ng loob, mabilis siyang tumakbo palayo. Sa isa namang pagkakataon, pilit na kinukumbinsi ni Lucas si Samantha na mag-cutting classes at sumama sa kanya sa mall. Takot na takot si Samantha na tumalon mula sa bakod ng paaralan. Tumanggi siya dahil ayaw niyang lumabag sa mga patakaran, ngunit hindi siya tinantanan ni Lucas hanggang sa tuluyan niyang nalampasan ang takot at tumalon mula sa bakod. Pagdating nila sa mall, nag-roller skating sina Lucas at ang barkada niya. Naiwan si Samantha na hirap panatilihin ang balanse at muntik pang sumubsob sa sahig. Nang mapansin ni Lucas na nahihirapan siya, sinabi nitong sundan na lamang niya ito. Naiinis na si Samantha at gusto sanang tumanggi, ngunit pakiramdam niya ay hindi niya kayang kontrahin si Lucas. Habang naglalaro naman sila sa amusement area, napasigaw sa takot si Samantha nang biglang makawala sa kamay niya ang sinasakyan nilang laro at mahulog siya. Nakakatawa para kay Lucas ang nangyari kaya kunwari pa itong nag-alala sa kanya. Ngunit nang makita niyang maayos naman si Samantha at para lamang unggoy kung kumilos kahit pilay na naglalakad, bumalik na rin siya sa paglalaro. Habang papunta si Samantha para bumili ng squid balls, nagreklamo siya sa sarili tungkol sa matigas na sahig na ikinasakit ng katawan niya. Biglang may grupo ng mga gangster na may dalang mga pamalo ang lumitaw. Nagsitakbuhan ang lahat upang magtago, pati ang nagtitinda ng pagkain. Noong una, hindi agad naintindihan ni Samantha kung ano ang nangyayari. Ngunit labis siyang natakot nang mapagtantong sina Lucas at ang barkada nito ang hinahabol ng mga gangster. Isa sa mga ito ang nagpabagsak kay Lucas sa lupa. Takot na nakatingin si Samantha habang sunod-sunod itong pinaghahampas. Sa isang sandali ng katapangan, nakita ni Samantha ang pamalong nahulog ni Lucas. Dinampot niya iyon at ibinato sa kanya. Biglang nagbago ang sitwasyon. Nakabawi sina Lucas at ang barkada niya at lumaban sa mga gangster. Ngunit hindi kayang sumali ni Samantha sa rambulan, kaya nagtago siya hanggang matapos ang gulo. Nang tuluyan nang umalis ang mga gangster, napansin nila ang mukha ni Samantha habang nakasuot pa ito ng school uniform. Napasigaw siya sa takot habang pilit na tinatakpan ang sarili. Hindi nagtagal, nalaman ng school administration ang nangyari at natagpuan ni Samantha ang sarili na nakaupo sa opisina ng principal. Takot na takot siya at gusto sanang sabihin ang buong katotohanan, ngunit sininyasan siya ni James na huwag magsalita. Ipinakita nito ang litrato ni Evan at saka pinisil iyon sa kamay niya. Malinaw ang mensahe ng pagbabanta. Sasaktan nila si Evan kapag nagsalita si Samantha.
Dahil sa sobrang takot, hindi siya makapagsalita at gusto lamang niyang humanap ng lugar na mapagtataguan. Pagkatapos noon, nagkunwari siyang kalmado at nagbasa ng mga school announcement. Nang dumaan si Evan, gumawa ng paraan ang dalawa niyang matalik na kaibigan upang makuha ang atensyon nito. Tinawag ni Evan si Samantha, ngunit sumimangot siya at gumawa ng nakakatawang mukha dahil gusto niyang makaiwas sa pakikipag-usap. Gayunpaman, may sinabi si Evan na ikinatuwa niya. Sinabi nitong mahilig din itong mag-roller skating katulad niya. Tinanong pa siya nito kung maaari silang mag-skating ng magkasama balang araw. Parang lumilipad sa tuwa si Samantha at hindi niya maitago ang saya. Lalo pa siyang kinilig nang sabihin ng mga kaibigan niya na alam na ngayon ni Evan ang pangalan niya at baka yayain pa siyang lumabas. Sa wakas, nakakita si Samantha ng kaunting liwanag sa malungkot niyang buhay bilang utusan ni Lucas. Nagtawanan at nagsayawan silang magkakaibigan habang halos lumipad ang puso ni Samantha sa saya dahil sa matatamis na salitang narinig niya mula kay Evan. Habang masayang humuhuni sa sarili habang nililinis ang swimming pool, nakarinig si Samantha ng mga boses sa malapit. Dahan-dahan siyang lumapit upang alamin kung ano yon. Nagulat siya nang makitang magkatabi sina Evan at Hannah habang nag-uusap. Tahimik siyang nakinig at labis na nasaktan nang marinig niyang inaalo ni Evan si Hannah na umiiyak. Narinig pa niyang inaalok ni Evan na siya ang maging ama ng dinadala nito sa tiyan. Maya-maya, tinapos ni Evan ang kanilang pag-uusap at sinabi kay Hannah na umalis na. Ngunit nagulat siya nang makita ang pool net na nakahandusay sa malapit kahit wala naman iyon roon kanina. Kinabahan si Hannah, ngunit pinakalma siya ni Evan at sinabing umalis na lamang siya. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Samantha sa narinig niya tungkol kina Evan at Hannah. Umiyak siya at nagkunwaring nalulunod sa ilalim ng swimming pool. Nang makita iyon ni Lucas, agad siyang tumalon sa tubig upang iligtas siya. Pag-ahon nila, emosyonal at umiiyak si Lucas. Ngunit dahil nahihiya siya sa sarili, nagkunwari siyang galit kay Samantha. Akala niya ay sinubukan nitong magpakamatay dahil sa mga parusang ipinapagawa niya rito. Pagkatapos nilang magpatuyo, umakyat sila sa rooftop ng paaralan. Doon, nakita ni Samantha ang love letter na isinulat ni Lucas para kay Hannah. Walang anumang pagka-orihinal ang liham dahil puro linya lamang iyon na kinuha mula sa mga kanta. Pinagtawanan iyon ni Samantha kaya nainis si Lucas at napisil nito ng husto ang hawak na lata ng juice. Upang gumaan ang mood, ikinuwento ni Samantha kay Lucas ang tungkol sa sarili niyang lihim na pag-ibig. Doon iminungkahi ni Lucas na magtulungan silang dalawa upang paghiwalayin sina Evan at Hannah nang sa gayon ay pareho nilang makuha ang kani-kanilang crush. Nagsimula silang mag-imbestiga at sinundan sina Evan at Hannah habang papunta ang dalawa sa isang lugar. Ngunit nalaman nilang hindi pala romantikong pagkikita yon. Ang totoo, magkasama lamang na inaalagaan nina Evan at Hannah ang isang maliit na itim na aso at isang pusa na itinuturing nilang parang mga anak. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Lucas nang malaman niyang hindi sila magkasintahan. Ngunit may iba pa siyang plano sa isip. Desidido siyang ilayo si Hannah kay Evan. Nakaisip siya ng tusong plano. Isang araw pagkatapos ng klase, hinarangan ng barkada ni Lucas si Hannah upang magkaroon siya ng pagkakataong ipagtapat dito ang kanyang nararamdaman. Ngunit wala talagang gusto si Hannah kay Lucas dahil kilala na nito ang masamang reputasyon niya bilang troublemaker. Ninisyan lamang siya ni Hannah nang malamig at nabangga pa siya gamit ang bisikleta nito. Dahil doon, halos sumabog si Lucas sa galit. Nang makaalis na ang barkada niya, lumapit si Samantha at sinabi kay Lucas na tigilan na lamang niya ang plano dahil malinaw namang hindi siya gusto ni Hannah. Ngunit hindi madaling sumuko si Lucas. Nakaisip siya ng panibagong plano. Balak niyang kunin ang maliit na aso upang mawalan si Hannah ng dahilan para makipagkita kay Evan sa lugar na yon. Kahit nag-aalala si Samantha, pumayag siyang tulungan si Lucas. Nakaisip din siya ng paraan para magmukhang naligaw lamang ang aso at hindi ninakaw. Gumamit siya ng gatas upang gumawa ng peking mga bakas ng paa ng aso. Umaasa siyang hindi mahalata ni Hannah at Evan ang ginawa nila. Ngunit biglang yumuko si Lucas at sinabi kay Samantha na umalis na sila bago pa sila mahuling aktual na ginagawa yon. Kinuha nila ang maliit na aso at dinala ito sa rooftop ng isang gusali. Pagdating doon, nagulat si Samantha nang makita kung gaano kalambing si Lucas sa aso. Hindi niya inakalang mahilig pala ito sa mga hayop. Pagkatapos, sinabi ni Lucas na si Samantha muna ang mag-aalaga sa aso hanggang sa makahanap sila ng bagong tahanan para rito. Habang inaabot niya ang aso kay Samantha, bigla itong umihi sa kanilang dalawa. Nagulat silang pareho ngunit hindi nagtagal ay nagtawanan na lamang sila. Hindi rin nagalit si Lucas sa aso. Nang kumalma na sila, tinanong ni Samantha kung ano ang ipapangalan nila rito. Iminungkahi ni Lucas na pangalanan itong Jisoo mula sa pangalan ng paboritong singer ni Samantha. Ngunit hindi nagustuhan ni Samantha ang ideya. Sinabi niyang masyadong halata na hinango lamang nila ang pangalan ng aso mula sa paborito niyang singer. Nagpatuloy silang mag-asaran tungkol sa pangalan hanggang sa nauwi iyon sa habulan at paglalaro sa rooftop. Samantala, sa classroom, malungkot at labis na nag-aalala si Hannah dahil nawawala ang kanyang aso. Kasabay nito, pilit namang itinatago ni Samantha ang konsensya niya sa likod ng kanyang libro. Biglang pumasok si Richard sa classroom at sinabi niyang nakatanggap siya ng isang liham mula sa isa sa mga estudyante. Ipinakita niya iyon sa buong klase at matinding pinuna ang taong nagsulat nito na tinawag pa niyang tanga. Nakonsensya si Samantha at gusto sanang umamin ngunit wala siyang lakas ng loob. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa faculty room upang aminin ang ginawa niya. Ngunit pagdating niya roon, nagulat siya dahil naroon sina Lucas at Hannah. Pinapagalitan ng husto ng guro si Lucas, ngunit mas interesado pa itong asarin si Samantha kaysa alalahanin ang parusang matatanggap niya.
Bago pa makapagsalita si Samantha, inako ni Lucas ang lahat at sinabi nitong siya ang nagsulat ng cursed letter. Dahil dito, pinayagan ng guro si Samantha na umalis. Parehong natigilan sina Samantha at Hannah, ngunit nanatili silang tahimik. Sa kabilang silid naman, sabay na pinapagalitan si Lucas ng kanilang advisor at isa pang guro. Dahil pareho silang nagsasalita, nainis siya at sinabi niyang isa-isa lamang silang magsalita. Habang nagkukunwaring naglalakad lamang sa labas, palihim na nakinig si Samantha sa usapan ng mga guro. Narinig niyang pinag-uusapan nila ang mga dating ginawa ni Lucas at kung paano ito unti-unting naging kilalang troublemaker sa paaralan. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Samantha si Lucas at nagpasalamat dahil ipinagtanggol siya nito. Inamin din niya na siya ang nagpadala ng ikatlong cursed letter kay Hannah. Noong una, nagalit si Lucas nang marinig iyon. Ngunit nang humingi ng tawad si Samantha, kalaunan ay pinatawad din niya ito. Pagkatapos, ipinakita ni Samantha kay Lucas ang isang poetry book at iminungkahi niyang subukan nitong gumawa ng sarili nitong tula para hindi na siya mahuling nangungopya ng mga linya mula sa ibang kanta. Naisip din ni Samantha na baka sakaling magustuhan ni Hannah si Lucas kapag nakita nitong may iba rin pala itong side. Para sa kanya, mahirap naman talagang malaman kung ano ang maaaring magustuhan ng isang babae. Napangiti si Lucas sa mungkahi niya kahit hindi pa rin siya sigurado kung magiging epektibo ang payo ni Samantha. Kinabukasan, nanood si Samantha ng basketball game ni Evan habang binubuklat ang isang lumang yearbook mula noong middle school. Habang tinitingnan niya ang mga lumang litrato, nakita niya ang larawan ni Evan at napansin niyang dati pala itong kaklase ni Lucas. Dahil sa matinding curiosity, nagpa siya siyang tanungin mismo si Evan tungkol sa nakaraan nilang dalawa. Nagulat ang dalawa niyang kaibigan na abala noon sa pagbabasa ng magazine dahil hindi nila inakalang magkakaroon ng lakas ng loob si Samantha na direktang magtanong. Ngunit hindi umatras si Samantha. Nilapitan niya si Evan at tinanong kung kilala ba nito si Lucas. Noong una, pilit na iniiwasan ni Evan na pag-usapan si Lucas. Ngunit kalaunan, sinabi rin niya kay Samantha ang totoo at inaming matalik silang magkaibigan ni Lucas noong middle school. Pagkatapos, ikinuwento ni Evan ang isang malungkot na pangyayari tungkol sa kanilang tatlo. Isang araw pagkatapos ng klase, pumunta sina Evan, Lucas, at ang isa pa nilang kaibigang si Swan sa dagat. Hinamon sila ni Swan na tingnan kung sino ang makakalangoy ng pinakamalayo sa loob ng 3 minuto. Tinanggap ni Lucas ang hamon, ngunit sa kasamaang palad, nalunod si Swan habang nagkakarera sila. Gusto sanang subukan ni Lucas na iligtas si Swan, ngunit pinigilan siya ni Evan dahil nakita nitong napakadelikado ng sitwasyon. Mula noon, isinisi ni Lucas kay Evan ang pagkamatay ng kaibigan nila at nagtanim siya ng matinding sama ng loob dito. Mahigpit na hinawakan ni Samantha ang lumang yearbook habang unti-unti niyang nauunawaan kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon ni Lucas noon sa swimming pool at kung bakit agad itong tumulong sa kanya. Napagtanto niyang hanggang ngayon ay labis pa ring nasasaktan si Lucas sa pagkamatay ni Swan. Dahil dito, punong-puno rin ito ng galit kay Evan. Nangako si Samantha sa sarili na tutulungan niyang makalaya si Lucas mula sa sakit at guilt na matagal na nitong dinadala. Kumuha siya ng pulang chalk at gumuhit ng linya sa sahig ng paaralan. Sabik niyang hinintay si Lucas. Nang dumating ito, ginulat siya ni Samantha habang nakasuot ng roller skates at hinamon sa isang karera. Sinabi niyang kung sino ang mananalo ay maaaring humiling ng isang bagay at kailangang tuparin iyon ng matatalo. Ngunit ilang sandali pa lamang ay sumugsob agad si Samantha sa lupa. Napatawa ng malakas si Lucas sa nangyari. Kahit patuloy siya nitong tinutukso at inaasar, hindi sumuko si Samantha. Sa huli, nagawa niyang malampasan ang pulang linya at manalo sa karera. Nagtaka si Lucas kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon. Doon sinabi ni Samantha na ikinuwento ni Evan sa kanya ang nangyari kay Swan. Ipinaliwanag niyang naintindihan na niya kung bakit tinulungan siya ni Lucas sa swimming pool. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin kasi rito ang sakit na dulot ng pagkamatay ni Swan. Hinimok ni Samantha si Lucas na makipag-ayos kay Evan dahil naniniwala siyang hindi gugustuhin ni Swan na manatili silang magkaaway. Dahil sa sinabi niya, biglang nagalit si Lucas. Hinawakan nito ng mahigpit ang magkabilang kamay ni Samantha at tila gusto siyang saktan. Nanahimik lamang si Samantha hanggang sa pakawalan siya ni Lucas at galit na naglakad palayo. Ngunit hindi pa rin sumuko si Samantha. Hinabol niya si Lucas kahit muli siyang nadapa at sumubsob sa lupa. Huminto si Lucas, lumingon at bumalik upang tulungan siyang tumayo. Sinabi ni Samantha na gusto niyang magkarera silang muli. Pumayag si Lucas. Sa pagkakataong iyon, inamin niyang pakiramdam niya ay kasalanan niya ang nangyaring aksidente. Tahimik lamang siya habang tinutulungan si Samantha na tumayo. Ipinaalala naman ni Samantha na dahil nanalo siya sa karera, may karapatan siyang humiling ng isang bagay. Tinanong siya ni Lucas kung ano ang gusto niya. Wala nang ibang hiniling si Samantha kundi ang makita niyang bumalik ang dating Lucas. Dahil doon, naalala ni Lucas ang mga panahon noon kasama si Swan. Naalala niyang minsan ay naiiyak siya kapag nakikita niyang umiinom si Swan, ngunit iniiwan lamang nito ang kalahati ng laman ng baso. Ngumingiti lamang si Swan sa kanya. Habang pauwi si Lucas, tila gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Kinabukasan, magulo na naman ang classroom gaya ng dati. Naglalaro at nag-iingay ang mga estudyante at halos walang interesado sa klase. Ngunit kakaiba si Lucas. Tahimik siyang nakaupo at naghihintay sa pagdating ng guro. Nang pumasok ang payat nilang teacher, tila hindi na ito nabahala sa ingay dahil mukhang sanay na itong magturo sa ganoong kagulong classroom. Tumayo ang estudyanteng nakasalamin na nakaupo sa unahan upang bumati sa guro. Ginaya siya ni Lucas.
Napilitan ding bumati ang ibang estudyante, ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay bumalik na naman sila sa pag-ingay. Nainis si Lucas at malakas na hinampas ang desk gamit ang kanyang mga kamay. Nagulat ang mga kaibigan niya at agad na bumalik sa kanilang upuan. Kinakabahang tinanong ng guro si Lucas kung mayroon ba siyang tanong. Nagulat dito hindi lamang ang mga kaklase niya kundi pati ang mismong guro. Nagtanong si Lucas tungkol sa lesson noong nakaraang klase, kaya muling nag-ingay ang buong classroom. Sinabi ng guro na pag-uusapan nila ang chapter 7 sa page 125 tungkol sa World War I. Mabilis na naghanap si Lucas sa libro, ngunit itinama siya ng guro at sinabing maling libro pala ang binubuklat niya. Nagsimulang magkagulo si Lucas at pilit niyang pinapahanap sa mga kaibigan ang tamang libro kahit wala naman silang dala. Ang nag-iisang may tamang libro ay ang estudyanteng nakasalamin sa unang row. Samantala, naghahanda si Samantha upang makipagkita kay Lucas sa isang restaurant para mag-aral silang magkasama. Pakiramdam niya ay napaka-fashionable niya dahil sa makeup niya. Ngunit nang makita siya ni Lucas, agad siya nitong tinukso at sinabing para siyang matandang babaeng pupunta sa isang piyesta. Nainis si Samantha, tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Lucas na patuloy pa rin siyang tinutukso, ngunit maya-maya ay tumakbo rin ito upang habulin siya. Kinuha ni Lucas ang bag ni Samantha at siya na ang nagdala ng 2 bag, katulad ng ginagawa noon ni Samantha para sa kanya. Labis ang saya ni Samantha habang naglalakad silang magkasama, lalo na nang marinig niyang may ilang babaeng humahanga sa kagwapuhan ni Lucas. Sa sobrang saya niya, hindi niya napansin ang sasakyang mabilis na paparating mula sa kanto sa likuran niya. Bumusina ang sasakyan kaya nagulat siya. Sa isang iglap, niyakap siya ni Lucas at hinila palayo sa paparating na sasakyan. Biglang naging tahimik ang paligid. Dahan-dahang binitiwan ni Lucas si Samantha at tila nahihirapan pang lumunok dahil sa nangyari. Sinanyasan niya si Samantha na manatili sa gilid habang siya ang naglakad sa bahaging malapit sa kalsada. Nagulat si Samantha dahil ang dating masungit at bastos na si Lucas ay biglang nagpapakita ng isang mahinahon at romantikong panig. Pagdating nila sa restaurant, kumuha si Lucas ng mesa habang pumila naman si Samantha para bumili ng pagkain. Habang nakapila siya, nagulat siya nang biglang dumating sina Hannah at Andy at makita nilang mag-isang nag-aaral si Lucas. Matapos ang kaunting pag-aalinlangan, lumapit si Hannah kay Lucas. Hinimok niya itong seryosohin ang pag-aaral at inalok pa siyang tulungan. Pagbalik ni Samantha dala ang pagkain, nagulat siya nang marinig na nangako si Hannah na ibibigay kay Lucas ang kanyang biodata. Namula ang mukha ni Lucas. Nang makaalis si Hannah, tinanong ni Samantha kung ano ang pinag-usapan nila. Kaswal lamang na sinabi ni Lucas na nagkwentuhan lang sila ng kaunti. Pagkatapos ng pagkikitang iyon nila ni Hannah, lalong nagbago si Lucas at naging mas masipag na estudyante. Naimpluwensyahan pa niya ang mga kaklase niya na linisin ang classroom at ayusin ang kanilang pag-ugali. Gayunpaman, hindi sigurado si Samantha kung nagbago ba si Lucas dahil sa pangako nito sa kanya o dahil sa paghihikayat ni Hannah. Sa tuwing nagkakasalubong sina Lucas at Hannah at mumingiti si Lucas dito, nakakaramdam si Samantha ng kakaibang kirot sa puso dahil alam niyang may gusto si Lucas kay Hannah. Isang araw, habang bumibili si Samantha ng bagong libro sa bookstore, nakita niya ang poster ni Jisoo. Hindi niya maitago ang saya. Niyakap niya ang poster at napasigaw na pangarap ng buhay niya ang makadalo sa concert ni Jisoo sa Taipei. Ngumiti si Lucas at nangakong balang araw ay hihilingin niya kay Jisoo na kumanta ng espesyal para sa kanya. Ngunit mabilis na nasira ang magandang sandali nang magalit ang may-ari ng bookstore kay Samantha dahil hinawakan niya ang poster. Hinawakan ni Lucas ang kamay niya at sabay silang tumakbo palabas. Nang mag-aral silang muli ng magkasama, nagulat si Samantha nang malaman kung gaano kagaling si Lucas sa mathematics. Nakuha niya ang husay na yon dahil dati siyang sumasali sa mga academic Olympiad competitions. Nakita ni Lucas na pagkakataon yon upang tulungan si Samantha na palaging nahihirapan sa mathematics. Maging ang kaibigan nilang kasama sa pag-aaral ay humanga sa sipag nilang dalawa. Nang pauwi na sila, tumanggi si Lucas na ihatid si Samantha hanggang sa mismong bahay nito dahil gusto niyang makita si Hannah. Nauwi iyon sa biruan nilang dalawa. Sa pagkakataong iyon, ipinakita ni Lucas kay Samantha ang isang keychain na may maliit na Jisoo doll. Balak sana niyang ibigay iyon kay Hannah. Ngunit agad itong kinuha ni Samantha at tuwang-tuwa siya habang hawak iyon habang naglalakad sila. Habang magkasama silang naglalakad, tinanong ni Samantha si Lucas kung ano ba ang karaniwang nagugustuhan ng mga lalaki sa isang babae. Tinukso siya ni Lucas at sinabing gusto ni Evan si Song Ye Kyo. Samantala, sinabi niyang siya naman ay naakit sa mga petite na babae tulad ni Yuna at Park Min Young. Nagpa-cute si Samantha at sinabi sa kanyang puro Korean actresses lang pala ang gusto nito. Ngumiti lamang si Lucas at hindi na sumagot. Bigla namang hiniling ni Samantha na turuan siya ni Lucas ng roller skating dahil mahusay dito si Evan. Pumayag si Lucas na maging instructor niya. Kinabukasan pagkatapos ng klase, bumili si Samantha ng magazine na may larawan ng isang Japanese actress sa cover. Gusto niyang gayahin ang fashionable style ng babae. Habang papalapit siya sa bahay nila, nakita niya ang isang napaka-fashionable na babae na naghihintay sa labas. Maganda rin ang makeup nito. Lumabas na ang babaeng iyon ay naghihintay sa nakatatandang kapatid ni Samantha na si Sonshin. Namangha si Samantha sa hairstyle at pananamit ng babae dahil halos kaparehong-kapareho iyon ng nasa cover ng Japanese magazine. Tinanong niya ang babae kung paano siya maaaring manamit at mag-ayos ng katulad nito. Biglang lumabas si Sonshin at pinagalitan si Samantha. Ngunit nakakagulat, kumampi sa kanya ang babae at inalok pa siyang tulungan. Hindi napigilan ni Samantha ang malawak ng ngiti at hindi na niya pinansin ang nakasimangot niyang kapatid.
Kinabukasan, labis na nag-alala si Hana nang malaman niyang nasugatan sa binti si Evan. Ngunit naging tensyonado ang sitwasyon nang dumating si Noah at magsimulang magsabi ng mga bagay na nagpapahiwatig na hindi raw tunay na kaibigan ang mga kaibigan ni Samantha. Binati ni Noah si Evan na ikinainis naman ni Chris. Gayunpaman, pinakalma siya ng isa pa nilang kaibigan habang nagtataka silang lahat sa nangyayari. Napansin ng mga kaibigan ni Samantha na wala siya roon, ngunit nakita nila yon bilang magandang pagkakataon para makuha ang atensyon ni Evan. Napalingon si Evan at agad niyang napansin si Samantha na ibang-iba ang hitsura noong umagang iyon. Karaniwan ay magulo ang buhok niya, nakatali lamang ang bangs gamit ang hair clip at nakasuot siya ng salamin. Ngunit ngayon, maayos na maayos ang pagkakasuklay ng buhok niya, nakalugay ang bangs at wala siyang suot na salamin. Pagpasok ni Samantha sa kantin, hindi niya napigilang ngumiti nang makita si Evan. Napansin din ni Lucas na kumakain ng noodles sa malapit kung gaano kalaki ang ipinagbago ng hitsura ni Samantha. Buong kumpiyansang naglakad si Samantha papunta sa nagtitinda ng ice cream. Ngunit nang mahawakan na niya ang ice cream cone, bigla siyang nag-alinlangang ibigay iyon kay Evan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, marahang itinulak ni Lucas si Samantha palapit kay Evan at sinenyasan siyang ibigay dito ang ice cream. Samantala, napansin ni Hana na tila hindi siya gaanong pinapansin ni Evan kaya nagpasya siyang bumalik na lamang sa classroom. Ngunit pinuri ni Evan si Samantha dahil sa bago nitong kumpiyansa sa sarili at hiniling pa niyang maging maganda ang resulta ng mga susunod niyang exam. Halos lumipad sa saya ang mga kaibigan ni Samantha at sunod-sunod siyang binati dahil sa bago niyang hitsura. Ngunit hindi kasing excited ng mga kaibigan niya si Samantha. Sa halip, palihim niyang tinitingnan si Lucas na nagkukunwaring abalang-abala sa kinakain nitong noodles. Makalipas ang ilang araw, inilabas ang resulta ng kanilang mga exam. Laking gulat ng lahat nang malaman nilang nakakuha si Lucas ng ika-10 pwesto. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang saya dahil nagkaroon ang paaralan ng bagong principal na si Eric na napakahigpit at malupit. Walang awa si Eric sa mga estudyante ng class 317 kabilang ang grupo ni Lucas. Pinalitan pa niya ang dating school security officer at nagtalaga ng bago. Ang classroom na dati ay puno ng sigla at kaguluhan ay nagsimulang ituring na klase ng mga walang pag-asang estudyante. Napilitan silang tiisin ang napakahihigpit na patakaran ng bagong prinsipal. Sa kabila ng lahat ng pamamaliit nito, hindi umatras si Lucas. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon nang akusahan ni Eric si Lucas na nandaya sa exam at sinabing hindi niya karapat-dapat ang ika-10 pwesto. Tinanong ng prinsipal kung may tumulong ba kay Lucas na mandaya, ngunit nanahimik ang lahat. Dahil dito, nagpa siya itong parusahan ang buong klase. Hindi naman kayang tiisin ni Lucas na madamay ang mga kaibigan niya sa problemang para sa kanya lamang. Kaya sa huli, inako niya ang buong parusa. Kailangan niyang tumakbo ng 50 ikot sa playground. Habang pinapanood siya ng mga kaklase, nag-aalala ang lahat ngunit takot na takot silang makialam. Kasabay nito, nagsimulang magkalat si Noah ng mga komento at chismis na nandaya raw talaga si Lucas sa exam. Ngunit mariing ipinagtanggol siya ni Samantha dahil alam niyang halos ubusin ni Lucas ang sarili sa pag-aaral para lamang makuha ang pwestong iyon. Sinubukan pang kausapin ni Samantha ang prinsipal upang kumbinsihin itong mali ang akusasyon, ngunit ayaw nitong makinig. Binantaan pa nitong dadagdagan ang parusa ni Lucas. Matapos ang nakakapagod na pagtakbo, tuluyan nang nanghina si Lucas. Mula noon, hindi mapigilan ni Samantha na mag-alala at mag-isip tungkol sa kanya dahil nasuspend pa siya sa paaralan. Tahimik na nakaupo si Samantha sa desk niya habang nakatitig sa mga sulat at doodle ni Lucas. Samantala, patuloy namang nagrereklamo ang kanyang mga kaibigan tungkol sa masasamang patakaran ni Principal Eric. Ngunit nanatiling tahimik si Samantha habang malalim na nag-isip. Hanggang sa bigla siyang nakaisip ng paraan. Napagdesisyonan niyang kailangan nilang tutulan ang mga patakaran ni Principal Eric. Sa tulong ng 4 niyang kaibigan, gumawa si Samantha ng mga leaflet at sinubukang ipamahagi ang mga iyon sa mga estudyante sa paaralan. Ngunit karamihan sa mga estudyante ay takot na takot sa principal kaya ayaw nilang tanggapin o basahin ang mga leaflet. Desidido si Samantha na ipaalam sa lahat ang tungkol sa nalalapit nilang pagkilos, ngunit pinigilan siya ni Noah na bigyan si Hana ng kopya. Kahit nakaramdam ng pagkadismaya si Samantha, muling nabuhayan ang loob niya nang mag-alok si Evan at ang mga kaibigan nito na tumulong sa pamamahagi ng mga leaflet. Sa kasamaang palad, nahuli sila ni Richard. Bilang parusa, binigyan si Samantha ng 2 araw na detention pagkatapos ng klase. Pag-uwi niya, pinagalitan siya ng husto ng kanyang pamilya dahil sa ginawa niya at pinagbawalan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ngunit matapos makatanggap ng tawag mula kay Richard, biglang nagsimulang magtalo-talo ang kanyang mga magulang. Habang nagtatalo ang mga ito, tumunog ang telepono. Sinagot iyon ng kanyang ina, ngunit may nang prank call lamang at agad ding ibinaba ang tawag. Naisip ni Samantha na maaaring si Lucas iyon. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto at umasa na tatawag itong muli. Nang muling tumunog ang telepono, si Lucas nga ang nasa kabilang linya. Tinawagan siya nito upang kumustahin matapos makalabas sa ospital. Kahit gustong-gustong makipag-usap ni Samantha sa kanya, bigla niyang ibinaba ang tawag at sinabi kay Lucas na huwag muna siyang tawagan sa loob ng 2 araw. Nagtaka si Lucas sa biglaang pagbabago ng ugali niya, lalo na dahil narinig din nito kanina ang galit na sagot ng ina ni Samantha, kaya naghinala itong may nangyari. Habang abala si Samantha sa pagsusulat, may narinig siyang maliit na bato na tumama sa kanyang bintana. Lumabas siya sa balcony at nakita si Lucas na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Kahit pareho silang nagkunwaring normal lamang ang lahat, halatang halata ang nararamdaman nilang dalawa. Nagkunwari si Lucas na napadaan lamang siya roon ng nagkataon.
Ngunit hindi maalis ni Samantha ang kanyang mga matang puno ng pananabik kay Lucas. Sa loob-loob niya, gusto niyang buksan ni Lucas ang puso nito at ikwento sa kanya ang lahat ng problemang pinagdaanan nito. Nang tumalikod na si Lucas upang umalis, bigla siyang pinigilan ni Samantha. Huminto si Lucas at kinakabahang naghintay dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Samantha. Nang muling humarap si Samantha, hawak niya ang aso nilang dalawa na si Jisoo. Labis na naantig si Lucas sa ginawa niya. Noong pinaparusahan si Lucas at tumatakbo sa playground, minsan itong nadapa. Agad namang tumakbo si Samantha upang tingnan kung maayos ba siya. Nang makumpirma niyang nahihilo at pagod lamang si Lucas, inamin nito na masaya pa nga siyang nasuspend sa paaralan. Labis na nagtaka si Samantha sa sinabi niya. Habang nag-uusap sila, napansin ni Lucas na nakatingin si Samantha sa bandage sa braso niya. Mabilis niya itong tinakpan upang hindi na mag-alala si Samantha. Biniro naman siya ni Samantha at sinabing kahit sino yatang lumapit kay Lucas ay siguradong mapapahamak. Sinabi ni Lucas na espesyal talaga siyang pumunta roon dahil naalala niya ang sinabi ni Samantha na kadalasan ay kabaligtaran ng sinasabi ng mga babae ang tunay nilang nararamdaman. Kasama nila si Jisoo, ang asong magkasama nilang iniligtas. Dinala ni Lucas si Samantha sa isang amusement park na puno ng magaganda at makukulay na ilaw. Doon, ginulat niya si Samantha sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang pares ng roller skates at inalok siyang turuang mag-skating. Habang nagsasanay sila, napakahaba ng pasensya ni Lucas. Sa tuwing nadadapa si Samantha, tinutulungan niya itong tumayo at hinahawakan ang mga kamay nito upang mapanatili ang balanse. Masayang-masaya silang nagtatawanan habang si Jisoo naman ay nakaupo sa malayo at pinapanood sila. Dumating ang school celebration. Puno ng inday at saya ang hall habang nagtitipon ang mga estudyante at kanilang mga pamilya. Hawak ni Principal Eric ang microphone at nagsimulang tawagin ang mga pangalan ng mga estudyanteng nakapasok sa top rankings. Nagpalakpakan at nagsigawan ang lahat ng tawagin si Evan bilang first place. Masayang umiti si Hana nang tawagin naman siya bilang fifth place. Tumingin si Samantha kay Lucas. Umiti siya rito bilang suporta dahil alam nilang susunod nang tatawagin ang pangalan nito bilang estudyanteng nakakuha ng ika-10 pwesto. Ngunit parang kidlat ang sumabog ng laktawan ni Principal Eric ang pangalan ni Lucas. Sa halip, sinabi nitong nandaya si Lucas at hindi karapat-dapat sa pwestong iyon. Nabigla si Lucas at agad na tumayo. Ngunit napakabigat ng akusasyon kaya hindi siya makapagsalita dahil sa sobrang pagkagulat. Galit na galit naman ang mga kaibigan niya at nagsimulang magreklamo ng malakas. Patuloy na pinahiya ng principal si Lucas at sinabi nitong wala siyang silbi bilang estudyante. Sinubukan ni Samantha na damayan si Lucas, ngunit nanatili lamang itong tahimik at bagsak ang loob habang patuloy na winawasak ng principal ang kanyang dignidad at reputasyon sa harap ng lahat. Hindi na kayang tiisin ni Samantha ang kawalang katarungan. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at umakyat sa stage upang ipagtanggol ang dignidad ni Lucas. Nilabag pa niya ang ilan sa mga patakaran para lamang mapansin siya ng principal. Ngunit ayaw pa rin nitong makinig. Hindi umatras si Samantha at paulit-ulit na tinanong kung nasaan ang hustisya sa mga patakarang napakadaling gamitin laban sa isang tao. Nang tila wala ng pag-asa ang sitwasyon, biglang umakyat si Evan sa stage nang walang anumang plano. Inamin nitong nandaya siya sa exam at iginiit na dapat din siyang parusahan. Halos maiyak sa saya si Samantha dahil labis siyang naantig sa hindi inaasahang ginawa ni Evan. Nagulat naman ang ama ni Evan at hindi makapaniwala sa akusasyong ibinabato ng sariling anak sa sarili nito. Ipinaliwanag ni Evan na kung kayang akusahan ng principal si Lucas ng pandaraya nang walang sapat na dahilan, dapat ay may karapatan din siyang sabihin na nandaya siya. Galit na galit si Principal Eric at nagkunwaring handa itong parusahan si Evan. Ngunit biglang tumayo ang lahat ng estudyante upang suportahan siya. Umabot pa sa puntong hinubad ni Chris ang isang bahagi ng kanyang school uniform upang ipakitang handa siyang tumanggap ng anumang parusa dahil sa paglabag sa patakaran. Dahil sa katapangan nila, nagkaroon din ng lakas ng loob ang ibang estudyante na aminin ang sarili nilang mga paglabag. Kabilang dito si Hana na umaming nagdala siya ng isang ipinagbabawal na device sa paaralan. Tuwang-tuwa ang mga class advisors nang makita nilang nagtutulungan at nagtatanggulan ang mga estudyante. Pinuri nila si Samantha dahil nagawa niyang tulungan silang maging mga estudyanteng maasahan. Sumagot si Samantha na ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat lamang sa grades at mga patakaran. Idinagdag niyang lahat naman ng tao ay nagkakamali. Tumayo si Evan sa panig niya, labis na humahanga sa katapangan ni Samantha. Galit na galit si Principal Eric at gusto niyang parusahan si Samantha dahil sa pagrebelde nito. Ngunit namagitan ang dating principal at nagmungkahi na sa halip ay magtulungan silang lahat upang linisin ang paaralan. Ang kasunduang iyon ang muling nagbuklod sa mga estudyante at nagpatahimik sa sitwasyon. Sa wakas, dumating ang school anniversary. Masayang-masaya ang mga estudyante dahil nagkaroon sila ng water balloon fight. Naging magkakampi sina Samantha at Lucas at masayang naghagisan ng mga water balloon. Sumali rin si Evan at naging parang bodyguard ni Samantha, habang si Hana naman ay nanatiling malapit kay Lucas. Masaya silang lahat habang nagtatawanan at naglalaro. Pagsapit ng school break, nagpunta silang magkakaibigan sa camping sakay ng mga motorsiklo. Sumakay si Samantha kasama si Evan, habang si Hana naman ay sumakay kasama si Lucas. Pagdating nila sa campsite, nagsayawan sila at masayang nagpalipas ng oras. Nang gabi, pumunta si Lucas upang mangolekta ng panggatong. Doon, binuksan niya ang kanyang puso kay Samantha at inamin na gusto niya ang personalidad nito at mas naakit siya rito kaysa kay Hana. Biniro pa niya si Samantha at sinabing kasing ganda ito ni Hana.
Namula ng husto si Samantha, ngunit mabilis siyang nagkunwaring galit at sinubukang sipain si Lucas. Nagtawanan silang dalawa habang lumalapit si Lucas upang tulungan siyang buhatin ang mga panggatong. Habang magkasama silang nakaupo sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, humingi si Samantha ng isang pangako kay Lucas. Sinabi niyang kung sakaling magkaiba sila ng kolehiyong papasukan, gusto niyang mangako si Lucas na mag-aaral itong mabuti, lalayo sa gulo at mga away, at hindi sasaktan ang damdamin ng mga taong nagmamahal sa kanya. Seryosong pumayag si Lucas. Ngunit sinabi niyang mayroon din siyang isang kahilingan kapalit nito. Kinabahan si Samantha nang biglang lumapit ng husto si Lucas sa kanya. Ngunit biro lamang pala ang kahilingan nito. Sinabi niyang huwag nang lalagyan ni Samantha ng sesame oil ang noodles niya. Noong una, nagkunwaring nainis si Samantha. Ngunit kalaunan ay napangiti rin siya dahil alam niyang palagi niyang nagugulo ang order ng noodles ni Lucas. Nang may isang bituing kumislap sa langit, hinikayat ni Samantha si Lucas na humiling. Noong una ay nag-alinlangan ito, ngunit kalaunan ay itinaas niya ang kamay at sinabayan si Samantha. Tahimik niyang ipinadala ang kanyang kahilingan sa mga bituin. Hindi nila alam na sa mga sandaling iyon, nakatayo pala si Evan sa likod ng isang puno at palihim silang pinagmamasdan. Pagkatapos ng kanilang school exams, nakatanggap si Chris ng balita mula kay James na mahigit isang linggo nang nawawala si Lucas. Hindi pa nga ito nakadalo sa mga exam. Labis na nabahala si Samantha nang malaman iyon. Sinubukan niyang tawagan si Lucas ng gabing iyon, ngunit hindi nito sinagot ang tawag niya. Kinabukasan, habang nagmamadaling pumunta si Samantha sa isang lugar, nakita niyang palihim na pumapasok si Lucas sa opisina ng principal. Gustong-gusto niya itong makausap kaya kinakabahan siyang naghintay sa labas habang malakas ang tibok ng kanyang puso. Nang mapansin ni Lucas si Samantha, sinubukan niya itong iwasan. Dumiretso lamang siya sa paglalakad at hindi pinansin si Samantha kahit ilang beses nitong sinubukang pigilan siya. Hinarangan ni Samantha ang daan niya dahil labis siyang nag-aalala kung bakit hindi ito kumuha ng mga exam. Ngunit malamig at masungit lamang ang sagot ni Lucas. Tinanong niya si Samantha kung bakit ba ito nakikialam. Dahil ayaw pa ring magpaliwanag ni Lucas, lalo lamang sumama ang loob ni Samantha. Hindi na niya napigilan ang galit at hinarap ito tungkol sa pagiging mahilig sa gulo at pakikipag-away. Ngunit malamig lamang siyang tiningnan ni Lucas na parabang hindi man lang siya naapektuhan ng mga luha ni Samantha. Dahil doon, tuluyan ang napuno si Samantha at sinabi niyang puputulin na niya ang lahat ng koneksyon nila. Lumakad siyang palayo habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Mula noon, pareho na nilang iniwasan ang isa't isa. Nasira ang dati nilang napakagandang pagkakaibigan at tila wala nang pag-asang maayos pa yon. Kapag nagkakasalubong sila sa hallway ng paaralan, dumaraan lamang sila sa tabi ng isa't isa na parabang mga estranghero. Dumating ang birthday ni Samantha. Pag-uwi niya, nagulat siyang makakita ng life-size standee ni Jisoo sa harap ng kanilang bahay. Noong una, inakala niyang galing iyon kay Lucas. Ngunit sina Adam at James pala ang nagdala nito upang batiin siya ng happy birthday. Kahit hindi rin nila alam kung nasaan si Lucas, ipinaliwanag nilang naalala pa rin ito ang espesyal na araw ni Samantha at nagpadala ito ng regalo para sa kanya. Sinabi rin ni Adam na hindi maaaring buksan at pakinggan ni Samantha ang tape na ipinadala ni Lucas hanggat hindi siya nakakapasa sa university entrance exam. Tuwang-tuwa si Samantha. Namula ang kanyang mukha habang niyayakap ang standee ni Jisoo dahil sigurado siyang may espesyal na mensahe para sa kanya ang regalong iyon. Kinabukasan, naghanda ang mga malalapit na kaibigan ni Samantha ng simpleng birthday celebration para sa kanya sa oras ng recess. Nang makita niyang dumaan si Lucas sa harap ng kanilang classroom, natuwa si Samantha dahil inakala niyang hinahanap siya nito. Mabilis siyang tumakbo palabas upang salubungin siya. Habang naglalakad sila patungo sa rooftop ng paaralan, pinag-usapan nila ang regalong ibinigay ni Lucas sa kanya. Pagkatapos, iniabot ni Samantha ang kanyang diary kay Lucas upang magsulat ito ng personal na mensahe tungkol sa sarili niya. Ngunit biglang dumating si Hana na may hawak na payong. Ngumiti si Lucas bilang pagbati kay Hana at hinawakan ang kamay nito. Naiwang mag-isa si Samantha at nakaramdam ng matinding lungkot. Nang muling lumapit si Lucas sa kanya, tinanong ni Samantha kung siya ba talaga ang hinahanap nito kanina. Diretsahang sinabi ni Lucas na ipinagtapat ni Hana sa kanya ang nararamdaman nito. Labis na nagulat si Samantha at pilit niyang pinigilang tumulo ang kanyang mga luha. Binati niya si Lucas kahit pakiramdam niya ay durog na durog ang puso niya. Ngunit kahit si Lucas ay hindi rin mukhang masaya sa pagbati ni Samantha. Upang gumaan ang sitwasyon, iminungkahi ni Lucas na makipagkita na lamang siya kay Evan at magpalipas ng oras kasama nito. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Binuksan ni Hana ang kanyang payong at tumabi kay Lucas. Tumanggi si Samantha na sumilong kasama nila. Kinuha niya ang kanyang libro at mabilis na tumakbo palayo. Tinawag siya ni Lucas, ngunit hindi na lumingon si Samantha. Habang tumatakbo, nadulas siya at natumba. Agad siyang hinabol ni Lucas upang tulungan, ngunit sininyasan siya ni Samantha na huwag lumapit dahil ayaw niyang makita nitong umiiyak siya. Nang tuluyan siyang makalayo, hinayaan na lamang niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang natitirang bahagi ng araw ay parang isang bangungot para kay Samantha habang nilalamon siya ng lungkot at sakit ng puso. Matagal niyang tinitigan ang keychain na ibinigay sa kanya ni Lucas habang malalim na nag-isip. Nang banggitin ni Chris si Jisoo at sabihing may girlfriend na raw ito, halos hindi man lang nag-react si Samantha dahil masyado siyang abala sa sarili niyang problema. Hindi naman naniwala ang iba sa sinabi ni Chris at sinabi nilang chismis lamang iyon. Makalipas ang ilang araw, pagpasok ni Samantha sa classroom, narinig niyang inaalo ni Noah si Hana na umiiyak ng husto.
Pakiramdam ni Hana ay niloko siya ni Lucas dahil bigla itong umalis ng bansa pagkatapos niyang ipagtapat ang nararamdaman niya rito. Pinayuhan ni Noah si Hana na kalimutan na ang kakaibang lalaking iyon. Parang gumuho ang mundo ni Samantha nang malaman niyang umalis na pala ng bansa si Lucas. Hindi niya alam kung nasaan ito o kung paano niya ito makokontak. Kasabay nito, patuloy na pinag-uusapan ni Chris at ng kanilang mga kaibigan ang pagkaka-expel kay Lucas sa paaralan at ang pag-alis nito pagkatapos noon. Ngunit agad silang tumahimik nang pumasok si Samantha sa silid. Kahit sinubukan niyang ipagpatuloy ang buhay ng normal, hindi mawala kay Samantha ang pakiramdam na may malaking bahagi ng mundo niya ang nawala dahil sa pagkawala ni Lucas. May mga pagkakataong pakiramdam niya ay naroon pa rin ito upang protektahan siya. Minsan, muntik na naman siyang mabangga ng sasakyan at akala niya ay si Lucas ang sumagip sa kanya, ngunit si Evan pala yon. Kahit halatang gustong mas mapalapit ni Evan sa kanya, patuloy pa ring nagdadalamhati si Samantha dahil sa pagkawala ni Lucas. Madalas siyang mag-roller skating kasama ang aso nilang si Jisoo upang takasan ang kanyang kalungkutan. Ngunit habang ginagawa iyon, unti-unti niyang napagtanto na si Lucas pala ang taong nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang seryosohin ang pag-aaral at baguhin ang sarili para sa ikabubuti niya. Isang araw, habang naghahalungkat siya sa drawer ng kanyang desk, nakita niya ang isang liham na may Jisoo sticker. Ipinaalala nito sa kanya ang cursed letter na natanggap niya noon. Dahil sa curiosity, maingat niya itong binuksan at napansing kakaiba at komplikado ang pagkakatupi ng papel. Sa loob nito ay may isang simple ngunit taos-pusong tanong kung maaari bang maging girlfriend ng magandang si Samantha ang taong sumulat nito. Matapos ang mahabang panahon ng matinding pag-aaral, sa wakas ay nakapasa si Samantha sa university entrance exams. Bilang pagdiriwang sa tagumpay niya, iminungkahi ni Evan na naging kaibigan at study partner niya na maglakad-lakad muna sila upang makapagpahinga. Habang naglalakad, taos-pusong nagpasalamat si Samantha kay Evan sa lahat ng tulong nito, lalo na sa mathematics na matagal niyang pinoproblema. Nagpasalamat din siya dahil naging mabuting kaibigan ito sa kanya. Bilang isang tunay na kaibigan, ipinaalala ni Evan kay Samantha na huwag kalimutan ang recording na ipinagbili ni Lucas na pakinggan lamang niya kapag nakapasa na siya sa exam. Ipinaalala rin ni Evan ang pangakong ginawa niya kay Lucas noong camping trip nila. Ikinuwento ni Evan na nakita niya noon sina Samantha at Lucas na magkasamang nagpalipas ng oras sa camping. Nakipag-usap din siya kay Lucas tungkol kay Samantha at nalaman niya kung paano talaga nagsimula ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Nagsimula pala yon sa cursed letter. Noong una, hindi gusto ni Lucas si Samantha. Ngunit nang mabasa niya ang liham nito, nakita niyang mabuti at malinis ang puso ng dalaga. Sa liham, humingi ng tawad si Samantha at sinabi niyang naniniwala siyang kaya ni Lucas na ayusin ang kanyang buhay at magbago para sa ikabubuti. Sa halip na pahirapan siya, naging interesado si Lucas kay Samantha at gusto pa niya itong makilala ng mas mabuti. Kaya nagpasya siyang kaibiganin siya upang magkaroon siya ng dahilan para manatiling malapit dito. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang nararamdaman ni Lucas para kay Samantha. Nang makita niyang tila nalulunod si Samantha sa swimming pool, hindi siya nagdalawang isip na tumalon upang iligtas ito. Nang una silang mag-aral ng magkasama, sobrang kinakabahan si Lucas at sabik na sabik itong hinihintay. Sa mga sandaling iyon, tuluyan niyang napagtanto na nahulog na pala siya ng husto kay Samantha. Pakiramdam pa nga niya ay dapat siyang magpasalamat sa sasakyang muntik bumangga kay Samantha dahil iyon ang naging dahilan upang mayakap niya ito at maramdaman ang mabilis na tibok ng puso nito sa kanyang mga bisig. Nang maging malapit sa kanya si Hana, pinili ni Lucas na manahimik upang hindi magkaroon ng anumang komplikasyon sa pagitan nila ni Samantha. Ngunit ang pananahimik nilang iyon ang naging dahilan upang magkaroon ng distansya sa kanilang dalawa. Sa huli, inamin ni Lucas na ang pagiging masungit niya kay Samantha noong una ay paraan lamang upang magkaroon siya ng dahilan na mapalapit dito. Gustong-gusto niyang makasama si Samantha. Tandang-tanda niya ang bawat salitang sinasabi nito at alam niya kung ano ang nagpapasaya at nagpapainis dito. Dahil doon, binili niya para kay Samantha ang Jisoo keychain na nakita nila sa tindahan. Nahihiya lamang siyang amining talagang para sa kanya yon. Nang sabihin ni Samantha sa telepono na ayos lang siya, agad na pumunta si Lucas sa bahay nila kahit masama ang kanyang pakiramdam at halos hindi na niya kayang tumayo ng maayos. Alam niyang unti-unti nang nahuhulog ang puso niya kay Samantha, ngunit wala siyang lakas ng loob na umamin dahil alam niyang gusto nito si Evan. Nang sabay silang tumingin sa falling star, lihim na hiniling ni Lucas na sana ay kasama siya sa mga kahilingan ni Samantha. Ikinuwento pa niya kay Evan ang mga ugali at mga bagay na gusto ni Samantha upang matulungan itong mas mapalapit sa kanya. Alam din ni Lucas na pangarap ni Samantha na makapasok sa isang university sa Taiwan, ngunit hirap na hirap ito sa mathematics. Kaya gumawa siya ng sariling mathematics review notes para kay Samantha at iniwan ang mga iyon kay Evan upang magmukhang si Evan ang naghanda ng lahat. Pagkatapos, ikinuwento ni Evan ang huling pagkakataong nag-usap sila ni Lucas noong camping trip. Hindi napigilan ni Samantha ang pagbuhos ng kanyang mga luha nang marinig ang buong katotohanan. Umalis pala ng bansa si Lucas upang sumailalim sa isang operasyon para gamutin ang mga pinsalang natamo niya mula sa lahat ng away at aksidenteng pinagdaanan niya. Kasama rito ang pagkakabangga sa kanya ng sasakyan, ang pagkakasugat ng ulo niya habang nag-skating at ang 50 ikot na ipinagawa sa kanya bilang parusa na nagdulot ng seryosong problema sa kanyang utak. Itinago ni Lucas kay Samantha ang malubha niyang kalagayan dahil ayaw niyang mag-alala ito. Nang makita ni Samantha si Lucas na nakikipag-away noong mga nakaraang araw, ginawa pala nito iyon upang protektahan siya.
Nasasaktan si Lucas dahil mali ang pagkakaintindi sa kanya ni Samantha, ngunit gusto niyang alisin nito ang isip sa kanya upang hindi na siya maging pabigat dito. Durog na durog ang puso ni Samantha matapos marinig ang buong kwento mula kay Evan. Labis niyang pinagsisihan na hindi niya nalaman ang lahat ng mas maaga. Ngunit pakiramdam niya ay huli na ang lahat at hindi na niya maibabalik ang panahong nawala sa kanila. Nang gabing iyon, umupo si Samantha sa bench kung saan sila dating nagsasanay ni Lucas sa roller skating. Isinuot niya ang earphones at pinakinggan ang recording na iniwan nito. Habang naririnig niya ang boses ni Lucas, parang sabay-sabay na bumalik ang lahat ng emosyon niya. Sa recording, sinabi ni Lucas na akala niya ay masaya na si Samantha kasama si Evan, habang siya naman ay kasama na ni Hannah. Tinupad lamang nila ang dati nilang pangako na tutulungan ng bawat isa ang isa na mapalapit sa kani-kanilang crush. Habang nakikinig si Samantha, naisip niyang parang naroon si Lucas sa tabi niya. Sa kanyang mensahe, inamin ni Lucas na kahit maliit si Samantha, kung minsan ay makulit at lutang, at madaling malibang ang mga mata nito, mahal pa rin niya ito. Ibinuhos ni Lucas ang lahat ng nararamdaman niya para kay Samantha habang unti-unting napupuno ng luha ang mga mata nito. Sinabi rin niyang tumingin siya sa langit dahil saan man sila naroroon, pareho pa rin silang nakatingin sa parehong mga bituin. Tinapos ni Lucas ang recording sa isang diretsahang pag-amin ng pagmamahal kay Samantha. Pagkatapos noon, bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan mas matanda at mas mature na si Samantha. Isang gabi, bumalik siya sa isang lugar na puno ng mahahalagang alaala para sa kanya habang pinakikinggan muli ang voice message na iniwan ni Lucas, ang taong minsang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nang tignan niya ang kanyang lumang diary at makita ang pangalan ni Lucas na nakasulat doon, nakaramdam siya ng panibagong lakas ng loob. Kinabukasan, buong kumpiyansang pumasok si Samantha sa opisina ng kanyang manager at inilapag ang resignation letter sa mesa nito. Nagulat ang kanyang mga kasamahan dahil sanay silang makita siyang tahimik lamang, sumusunod sa lahat ng ipinapagawa ng manager at hindi kailanman kumokontra. Humanga sila sa bago niyang katapangan. Si Samantha naman ay nakaramdam ng pagmamalaki sa sarili. Ngunit hindi naging madali at walang problema ang bago niyang desisyon. Pag-uwi niya, galit na galit ang kanyang boyfriend dahil nag-resign siya sa trabaho. Sa kabila ng pagtutol nito, nanindigan si Samantha at tuluyan nang tinapos ang kanilang relasyon. Nanatili ring napakalaking fan ni Samantha ni Jisoo. Kaya nang makita niya ito ng personal sa wakas, halo-halong tapang at kalokohan ang naramdaman niya. Hindi siya makapaniwalang napakasikat pa rin ito at napakalaki pa rin ng fanbase matapos ang napakaraming taon sa industriya. Kahit mahal na mahal niya ang kanyang idolo, nalulungkot siya dahil kahit kailan ay hindi siya nakakuha ng tiket upang mapanood ito ng live. Habang naglalakad siya sa paligid ng concert venue, malungkot niyang pinagmamasdan ang mga maswerteng taong may tiket at papasok na upang manood. Kaya nakontento na lamang siya sa pagpapakuha ng litrato kasama ang poster ni Jisoo. Pagkatapos, nakinig siya sa mga kanta nito gamit ang kanyang cellphone habang nalulunod sa sariling imahinasyon. May isang lalaking pumasok sa tindahan at nakita ang isang keychain na nahulog malapit sa kanya. Napagtanto nitong kay Samantha yon kaya nilapitan siya upang ibalik ito. Nang humarap si Samantha, halos hindi siya makapaniwala nang makita niyang si Jisoo mismo ang nakatayo sa harap niya. Sinenyasan siya ni Jisoo na kumalma at huwag gumawa ng eksena dahil gusto lamang nitong makapagpahinga sandali mula sa ingay ng kasikatan. Nagkunwari si Samantha na hindi siya fan. Ngunit agad siyang nabuking ng aksidenteng mahilan niya ang earphones at biglang tumunog ng malakas sa lugar ang kanta ni Jisoo. Sinubukan niyang palusutan iyon sa pagsasabing kaibigan niya ang naglagay ng kantang iyon at hindi niya alam na kanta pala iyon ni Jisoo. Sinubukan pa niyang magpatugtog ng ibang kanta para patunayang nagsasabi siya ng totoo. Ngunit lalo lamang siyang napahiya nang lumitaw sa cellphone niya ang litrato niyang nakayakap sa poster ni Jisoo. Nakakatawa man ang sitwasyon, natuwa si Jisoo sa kanya at hindi man lang nagalit. Sa halip, inalok pa siya nitong magpicture silang dalawa. Halos mamatay sa saya si Samantha at hindi niya mapigilang ngumiti habang kinukunan sila ng litrato. Pakiramdam niya ay binuksan mismo ng langit ang mga pinto para sa kanya dahil sa sobrang swerte niya. Nang tumalikod na si Jisoo upang umalis, pinigilan siya ni Samantha at humingi ng autograph. Kahit kanina ay nagkukunwari siyang hindi fan, nagtaka lamang si Jisoo ngunit pumayag pa rin. Isinulat niya ang autograph para kay Samantha. Pagkatapos, tinanong niya kung pupunta ba si Samantha sa concert niya. Inamin ni Samantha na hindi siya makakapasok dahil sold out na ang mga tiket. Ngunit binigyan siya ni Jisoo ng pagkakataon. Iniabot nito ang isang phone number at sinabing tawagan niya yon kung kailangan niya ng tulong. Hindi makapaniwala si Samantha sa swerte niya at halos lumiwanag ang mukha niya sa sobrang saya. Kinagabihan, pumunta siya sa concert venue at tinawagan ang numerong ibinigay ni Jisoo. Nagpakilala siya bilang Samantha. Ngunit laking gulat niya nang si Lucas ang sumagot sa kabilang linya. Binati siya nito gamit ang isang nakakatawang laro na madalas nilang gawin noon. Natigilan si Samantha at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos, lumiwanag ang malaking screen sa concert venue at lumitaw ang mga larawan ni Jisoo. Mismong si Jisoo ang nag-imbita sa kanila na pumasok dahil magsisimula na ang concert. Sinabi niyang ang concert na iyon ay para sa mga taong tunay na nagmamahal. Ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang gawin iyon ay isang kaibigan niyang tinupad ang pangako nito para sa kanyang unang pag-ibig. Nang marinig ni Samantha na para sa mga taong tunay na umiibig ang concert, napuno ng luha ang kanyang mga mata at muling bumalik ang lahat ng damdamin niya. Humarap siya kay Lucas. Nagtaka naman si Lucas kung bakit hindi pa siya pumapasok sa concert gayong magsisimula na yon. Malungkot na sinabi ni Samantha na wala siyang tiket.
Ngumiti si Lucas at, gaya ng ginagawa niya noon, gumawa ng simpleng drawing ni Jisoo na parang kumakanta. Pareho silang natawa habang naalala ang lumang pangako ni Lucas. Pagkatapos, hinawakan ni Lucas ang kamay ni Samantha at sabay silang pumasok upang panoorin ng live ang concert ni Jisoo. Sa wakas, tinupad ni Lucas ang pangako niya kay Samantha at natupad din ang pinakamalaking pangarap nito. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.